So hello guys at welcome back muli sa ating YouTube channel. So ngayon mayroon po tayong natanggap na isang Kondora na indoor board. So ang problema nito is walang power. So ito po ay isang inverter na aircon. So ito ay binigay sa atin o pina-repair sa atin na ating kapwa tech na isang aircon technician. So ang sabi niya is merong butiki na pumapasok dito sa board. So ngayon guys, wala po siyang power o merong napasukan ng insekto. So check po natin, siguradong may shorted dito sa kanyang primary section. So ayan, mag diode mode muna tayo. So, ang una po nating i-check is yung mga parts dito sa primary section, itong mga Zener diode. So, ayan, napapansin niyo po sa ating tester is shorted na po siya. So, itong PWM IC, check po natin. So, ayan guys, same rin, shorted na po yung ating IC. So, ito muna yung papalitan natin, yung Zener at saka yung IC. So ang value pala nito is Viper 22A. So ayan, tatanggalin muna natin at saka maghahanap tayo ng parts na ipapalit dito sa ating indoor board. So yan guys, ito na po yung ating natanggal na shorted parts. So yung SMD na Zener diode at saka yung IC. So meron tayong pamalit nito, same value Viper na 22A. So at saka yung Zener diode natin. So ayan, ikakabit muna natin yung ating new parts at mag-check tayo ulit. So yan guys, naikabit na po natin yung ating Zener diode at saka yung MOSFET. So i-check natin ulit, try po nating isaksak sa ating outlet kung magpa-power on na pa yung ating indoor. So bago po natin isaksak guys, make sure po na wala na po siyang shorted dito sa ating primary section, kasi pag mayroong shorted yan, sisirain pa rin yung ating MOSFET. Then guys, wala na namang shorted. So try po natin ulit banda rin kung magpa-power on na ba. So ayan guys, gumamit po tayo ng protection yung bulb natin para kung sakaling may shorted, isilaw lang yung ating bulb. So yan guys, plug in po yung ating AC cord. So yan guys, naka-plug in na po yan. So wala po siyang power. So ibig sabihin, mayroon pa siyang sira na parts. So mag-troubleshoot tayo ulit. So una nating i-check guys is kung mayroong pumapasok o output sa ating bridge diode na 300. So yan guys, ay mayroon po siyang 300 volt DC. So ibig sabihin yung galing sa AC plug natin papuntang bridge diode is good po siya. So ang i-check po natin ulit is yung nasa primary section. So yan guys, check po natin yung chopper transformer, kasi dati meron po tayong na-repair, same model, same brand. So ang problema niya is yung chopper, kasi yung mga coil nito is sobrang nipis. So yan, meron po tayong napansin dito sa chopper nito, may mga open winding po ang chopper. Yan guys, tatanggalin muna natin yung chopper para makita po natin actual yung nasa ilalim.
So yan guys, ito po yung ating chopper transformer. So positive, meron pong naputol na winding sa ating chopper. So yung paa nito is nandun sa ating board na natanggal. So ibalik muna natin at i-check po natin kung nasaan po yung naputol na winding. So ayan guys, ito po yung ating chopper ulit. So na-fix na po natin at naidugtong na po natin yung mga winding na naputol. So ibalik natin yung chopper sa ating indoor at saka check natin ulit. So yan guys, meron po siyang mga sunog na part dyan. So linisan muna natin para malinis naman yung ating gawa. So ito na guys, test tayo ulit kung gagana na po yung ating indoor board. So yun guys, kung napapansin nyo po, nagbibip lang at saka nagpatay sindi yung ating indoor board. So meron po yatang problema nito. Bakit ayaw magtuloy yung power? So ito guys, nag-troubleshoot tayo ulit. So meron po tayo nakitang sira na parts. So ito resistor na R14 R12. So ito po ay SMD resistor. So ayan, natanggal na po natin. So ang value nito is 22 ohms. Kung napapansin niyo po is open na po siya. So wala na po siyang reading. So dalawa po yan naka parallel. So 22 ohms. So naka-parallel connection yan. So ibig sabihin nasa 11 ohms to 10 ohms po yung resistance yan pag naka-parallel. So yan guys, open po yung resistor niya. So palitan po natin ng bagong resistor. So ayan, ito po yung pinalit natin. So hindi po siya SMD pero same value. At saka hinahang natin yung output ng ating secondary para ma-check po natin kung baka may problema sa ating load. Kung yan guys, kung napapansin na po yung ating voltage is fluctuating. So ayan, 7 volt, 9 volt, 7 volt, ayan. So yan po ang problema kung bakit nagbibip po yung ating indoor. So ibig sabihin nito is meron pa ring problema. So same din sa ating 5 volt na output. So fluctuating pa rin. Ayan, so hindi po normal. So magche-check tayo ulit kung bakit naging fluctuating yung ating supply. So ito na guys, na-check na natin. So ang pinalitan natin is yung capacitor na to na 47 UF. So ito po yung supply ng ating PWM IC, yung BCC supply. So ito guys, na-check po natin yung value sa ating tester. Good naman yung value, ngunit hindi gumagana yung ating indoor. So pinalitan ko ng iba. So ayan guys, at gumana na ulit. Kung napapansin na po, yung ating indoor is tuloy-tuloy na po yung under. Ayan guys, kung napapansin nyo po is umilaw na po yung ating display. So ngayon guys, ibalik po natin yung cover nito at mag final testing po tayo. So yan, chinek po natin yung control nito, yung fan speed at saka yung spin. So okay naman. So ibalik muna natin yung pinaka cover at saka natin i-try ulit. So yan guys, ibalik natin yung cover ng ating indoor. So check na natin. So direct to outlet na po tayo. Ayan, nag power on na po yung ating indoor board. So yan guys, check natin ulit kung gumagana na ba yung ating ibang control, yung fan speed, yung fan 1, fan 2 at saka fan 3. At saka yung
spin niya at saka yung mode. So yan guys, as you can see, functional naman lahat. So okay na po yung ating indoor board. So ito guys, napakaraming sira nitong indoor board na to dahil sa isang insekto na pumapasok. So buti na lang at nai-repair natin at nag-okay siya. So yun guys, thank you for watching at please subscribe po at maraming salamat. Babush!